Kumusta po mga kapatid? Welcome po sa ating palatuntunan sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama niyong lingkod, Brother Tata Rosal. So ngayong gabi ating talakayin patungkol ating sagutin ang pahayag ng isang pastor sa kaniyang YouTube na sabi niya, hindi nilabag ng ating Panginoong Hesus ang araw ng pamahinga, kundi sinunod niya ang utos ng kanyang ama patungkol sa utos ng araw ng pamamahinga. So, bago natin pakinggan yung pahayag ng isang pastor, bago tayo mag-greet sa lahat ng mga kapatid natin, nandyan sa Zoom, nandyan sa akala ko naka-Zoom tayo, sa YouTube lang po tayo. Laging nakasubaybay, walang sawa nakasubaybay sa ating YouTube channel. Inyanyahan po kayo na patuloy na subscribe po sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang gabi sa lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa iba't bang bahagi ng daigdig, sa lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs, na palaging walang sawang taga-subaybay sa ating YouTube channel. And then sa ating mga kasamahan sa National Board of Governors, head by our President, Brother Ryan Meliano, at sa lahat nating mga kasamahan nandyan sa Luzon, kapatid natin mga safety, at sa lahat ng mananampalatayang Katoliko at iba't ibang mga sikta na palagi nakasubaybay din sa ating YouTube channel. At sa ngalan po sa aming pinakamahal ng Archbishop dito sa Archdiocese of Osamis Metropolitan, sa local na simbahan dito sa Osamis, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, at sa lahat ng mga kaparian dito, at sa ating mga kasamahan sa iba't ibang chapter, parochial chapter sa Archdiocese of Osamis. So magandang gabi at mga kapatid na mga kapa safety. At sa lahat, ating great sa acknowledge po natin ang ating National Spiritual Director sa Catholic Faith Defender, Reverend Father Fran Belligas, nandyan sa Archdiocese of Cebu, at ang former spiritual director sa Catholic Faith Defender, at sa ngayon siya na po ang spiritual director sa National Board of National Catholic Faith Defender, si Reverend Father Abby Argañusa. Sa lahat ng ating mga kasamahan, so once again, magandang gabi. Welcome po sa ating
palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. So, atin mo nang pakinggan ang pahayag ng isang pastor patungkol po sa mayroong nagtanong sa kanyang programa na isang Katoliko. Totoo, isa lang tanong, so yon ang ating pakinggan, ang pahayag ng isang pastor. Sa mga SDA karong panahon nga Kristiyano siya nga nahimong sabat keeper nga wala may sabat keeper ng Kristiyano sa buwan ko'y Kristiyano nga nagbantay sa atlang Sabado sa unang mga panahon sa early Christian. So ang tanong sa isang Katoliko na wala sa panahon po sa early Christian, walang Kristiyanong na nagbantay po ng araw ng ikapitong araw, yung araw ng pamamahinga sa mga Hudyo. Yon. So, yon ang tanong, bakit po silang mga Seventh Adventist, maangkin na sila po ay mga Christian, pero ngunit ang kanilang arang pamahinga is ang ikapitong araw, yung Sabado o Saturday. Na sabi ng nagtanong, wala naman tayong mabasa na yung mga early Christian ay namamahinga bilang isang mga Sabbath keeper na mga sa ikapitong araw. So ating pakinggan, patuloy nating pakinggan. Ano po ang sagot ng isang pastor? So, mutubag na ko, ha? Okay, number 1. Sa pag-ingon ni mo igsoon nga gilutos ang mga Kristiyanos sa Sabbath keeper. Asa man sa nimo nabasa sa Biblia? Nga ang Sabbath keeper naglutos sa mga Kristiyanos. Ang ako na ibuha igsoon, ang Sabbath keeper gilutos mga Hudyo. Imagine ni mo igsoon, si Pablo Sabbath keeper. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang 12 ka apostolis Domingo ang gibantayan. Sabi niya, wala tayong mabasa igsoon na ang mga Sabbath keeper gilutos po niya ang mga Kristiyanos. Ang mabasa natin na ang mga Kristiyanos ay lutos pala sa Bisaya o inuusig pala. Inuusig ng mga Kristiyanos anang mga Sabbath keeper. So wala po tayong mabasa na ang mga Sabbath keeper ay umuusig ng mga Kristiyanos. Ang mabasa natin na ang mga Hudyo ay yung umuusig ng mga Kristiyanos. So, bago natin patuloy nating pakinggan ang kaniyang sagot, atin mo nang sagutin kung totoo ba yung sabi ni Pastor Chris Bacalaris sa SDA na ang mga Sabbath keeper ay hindi yun naglutos ng mga Kristiyanos. Ang mga Hudyo lang po ang naglutos ng mga Kristiyanos. Sige, atin mo nang basahin, sagutin natin mga kapatid, yung pahayag o sagot ng isang pastor, yung Pastor Bacalaris. Ating basahin ang Gospel of St. John chapter 5 verses 16 hanggang 18. Ating basahin. Kung ang mga sabi niya, hindi yun mga Sabbath keeper, mga Hudyo ang naglutos o nag-uusig ng mga Kristiyanos. Ating basahin. Kung totoo ba nga ang mga Sabbath keeper ay hindi naglutos, hindi nag-umuusig ng mga Kristiyanos. Ating basahin sa Juan 5:16 hanggang 18. 15 mo na. Ating bumalik ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ang mga Hudyo pala ang mabasa, pero ang ano po ba ang mga Hudyo? Hindi ba yun Sabbath keeper? So ating patuloy mo nang basahin. Yun ang dahilang pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus dahil sa mga gawa niya kung sa araw ng Sabat. Yung mga Hudyo ay yung mga Sabbath keeper. Sabi niya, hindi naman yun umuusig ang mga Hudyo, ang mga Sabbath keeper sa mga Kristiyanos. Ang umuusig sa mga Kristiyanos ay yung mga Hudyo.
So, paano ibig sabihin ni Pastor Chris Baclaris na ang mga Hudyo ay hindi Sabbath keeper? Ating basahin patuloy, 17. Ngunit ito ang sagot sa kanila ni Jesus. Ang aking amay patuloy na gumagawa magpahanggang ngayon. Kaya gumagawa rin ako. 18. Kaya lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Hudyong ipapatay si Jesus dahil hindi lamang daw niya nilalapastangan ang Sabat, kundi itinatawag paniyang Ama ang Diyos at ipinatpantay ang sarili niya sa Diyos. Ang tanong mga kapatid, yung mabasang nagnanais na magpapatayin ng ating Panginoon Jesus, hindi ba yun mga Sabbath keeper? Kung tingnan natin mga kapatid, ang kanilang sariling aklat muna, ha? Dito tayo muna sa sariling aklat ng ating mga kapatid, yung Alpha and Omega, bago natin patuloy nating pakinggan ang sagot ng pahayag o sagot ng naturang pastor. Seventh Day Adventist, dito muna tayo, Seventh Day Adventist pala. Dito tayo sa Sabat. Dito tayo muna sa ating basahin ang patungkol sa Sabat. Kung ang mga Hudyo ba ay hindi Sabbath keeper? Sabat. The seventh day of the week, a day of praise when work is forbidden by the law of the 10 Commandments. Sabbath observance is based on creation. Genesis chapter 2 verses 1 to 3, Exodus chapter 20 verses 8 to 11. That it is a memorial to creation, but explanation for Sabbath observance also includes a mention of the liberation of the Israelites from Egypt. Deuteronomy chapter 5 verses 12 hanggang 15. This event in turn was a symbol of man's deliverance from the power of sin. Deliverance with Christ obtained for us by His death on the cross. So, malinaw na mga kapatid na ang mga Hudyo po, sila po ang una po na nag-observe po sa araw ng pamamahinga, yung Sabado. Kung tingnan natin, patuloy, Christ was crucified on the preparation day, the 6th day of the week. He rested the Sabbath in His grave and rose from the dead on the first day of the week. Luke chapter 23 verse 50 to verse 50. The Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Kung tingnan natin mga kapatid, malinaw yung mga Israelites na galing sa Ehipto, pinalabas po sila through Moses, ay sila po ang unang nag-observe ng ikapitong araw, yung araw ng pamamahinga, mga kapatid. Yung sabi ni Pastor Baclaris ay yung mga numuusig ng mga early Christian ay hindi yon mga Sabbath keeper, mga Hudyo lang yon. Kung tingnan natin ang list of the words, kung yung list po ng mga listahan po ng mga salita, 'di ba, sa Common Bible, kung ating basahin, Sabado or Sabbath, the seventh day of the week, as the day of praise of the Jews. Atin mo nang basahin, no? Ang sandali lang kayo na medyo malayo ang tino lang sa common, sa today's English version muna mga kapatid. Kung ating basahin ang
wordless sa Common Bible. Ating basahin. Yung sabi ni Pastor Bacalares, hindi naman yun ang mga Sabbath keeper ang nag-umuusig ng ating Panginoon Jesus, kundi yung lang mga Hudyo. So, ibig sabihin, Pastor Bacalares, na ang ipapaniwala ni Pastor Bacalares na ang mga Hudyo ay hindi yun Sabbath keeper. Yun lang may iba yung mga Hudyo, iba yung mga Sabbath keeper. Ang genuine na Sabbath keeper ay mga Hudyo. Yung mga Sabbath keeper na made in US, yun sila po ang mga pirated na Sabbath keeper. Di ba? Hindi, made in US naman yun eh. Hindi, wala naman tayo mabasa ng kahit isang apostol na nakapunta sa US para po mag-mission. Dito sa wordless, Sabbath, the 7th day of the Jewish week, from sundown on Friday to sundown on Saturday, a holiday on which no work was permitted. Ano po? Ang Sabbath, the 7th day of the week, the 7th day of the Jewish week. So malinaw mga kapatid na ang mga Hudyo ay Sabbath keeper. Bakit po sabi ni Pastor Bacalares na ang mga Hudyo ay hindi Sabbath keeper? Ang nag-uusig ng ating Panginoon sa mga Hudyo lang po, hindi yun mga Sabbath keeper. So, kung tingnan natin, sino po ba ang nagpatay ng ating Panginoon Jesus? Yung mga Hudyo. Sino po bang mga Hudyo? Ay mga Sabbath keeper. Yun ang dahilan na nagagalit sila sa ating Panginoon Jesus dahil po nakita nila nga nilabag po ng ating Panginoon Jesus ang utos po patungkol sa kautusan po patungkol sa araw ng pamamahinga. Yon ang ating mabasa kanina, binasa natin kanina sa 1 Timothy, San Juan, Gospel po ni St. John chapter 5 verses 16 hanggang 18. Kung basahin natin ang sulat po, epistola po ni St. John, St. Paul pala, sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14 hanggang 15, at basahin mga kapatid. Kung totoo bang, sino po ba ang nagpatay, mastermind po sa pagpatay ng ating Panginoon Jesus? Yung mga Hudyong Sabbath keeper, ano pong mabasa? Mga kapatid, natulad kayo sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Hudiya. Hudiya pala yung mga Hudyo. Sapagkat pinapahirapan din kayo ng inyong mga kababayan, gaya nila na ipinag-usig ng kanilang mga kababayang Hudyo. Yung mga kababayang Hudyo. Ang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. So, sino po ba ang pumatay ng ating Panginoon Jesus? Ang mga Hudyo. Sino po ba ang mga Hudyo? Ay mga Sabbath keeper. Kung tingnan natin, ating binasa na kanina, yung ang kanilang sariling aklat na Alpha and Omega. So, patuloy natin pakinggan ang sagot po ni Pastor Bacalares sa isang tanong nang nagtatanong isang Katoliko. Ating patuloy natin pakinggan. Sabbath keeper. Si Jesus Christ, Sabbath keeper. Ha? Huwag kayo mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nag-obserbar sa Domingo. Si Maria, Sabbath keeper. Atong tagsa-tagsaon garon ha? Kay arong mahibungan nato duha day ka klase ang Sabbath keeper. So, sabi niya, si Jesus Christ is Sabbath keeper. Wala tayong mabasa sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus, si Jesus Christ, ay isang Domingista, yung namamahinga sa araw ng Linggo. So, Domingo, yon. So, ating mo nang patuloy natin pakinggan. Sabbath keeper, dili mo to nga si Kristo Dios. Ang usa ka grupo nga Sabbath keeper, nagto nga si Kristo Dios. Okay. So, kung tingnan natin, dalawang klaseng Sabbath keeper. Ang isang Sabbath keeper ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang pangalawang Sabbath keeper, yung mga
naniwala nga ang ating Panginoon Hesus ay Diyos. Yan. So, ating patuloy pakinggan. So, ibig sabihin, yung mga Hudiyong, sabi niya kanina, ang nagpatay ng ating Panginoon Hesus, ang mga Hudyo, hindi yun Sabbath keeper. Pero sa ngayon, sabi niya, dalawang klaseng Sabbath keeper. Ang isang Sabbath keeper, yung hindi naniniwala na si Kristo ay bilang isang Diyos. Ang pangalawang Sabbath keeper, yung naniniwala na si Kristo ay Diyos. So, sumasalungat na ang mga pahayag ni Pastor Bacalares. Kanina, sabi niya, hindi naman yung totoo na yung mga Sabbath keeper ang nag-uusig ng mga early Christian. Pati na ang ating Panginoong Hesus. Hesus binanggit ng isang nagtanong na panahon po ni St. Esteban, sino po ba ang nagpatay ni St. Esteban? Yung mga Sabbath keeper, di ba? Pero sabi niya, hindi mga Sabbath keeper nagpapatay, yung mga Hudyo lang. So sabi, para niya, ang mga Hudyo ay hindi Sabbath keeper, iba ang Sabbath keeper, iba ang mga Hudyo. Pero ngayon, sabi niya, dalawang klaseng Sabbath keeper. Ang unang Sabbath keeper, yung hindi naniwala na ang ating Panginoon Hesus ay Diyos, yung Judaism. Pero ibig sabihin sa pangalawang Sabbath keeper, yung mga naniniwala na ang ating Panginoon Hesus ay Diyos para sa kanila yung mga apostol. Ating basahin, ating patuloy. Siya po ang sumasalungat sa sarili niyang pahayag. Ating patuloy natin pakinggan kung ano po bang ginamit niyang sitas. Sa mama ni Jesus Christ. Si mama ni Jesus Christ, Sabbath keeper ba? Okay, ato tanawon. Lucas Kapitulo 23:54 ngadto sa 56. Aron natong makit-an igsoon kay ako makapasaylo ko sa mga tao nga nakadungog Okay. Sabi niya, ang mama ni Jesus Christ, si Mama Mary, ay Sabbath keeper po ba? Ating basahin, Lucas 23:50 hanggang 56. Yun ang para sa kanya, Sabbath keeper. Ating basahin. Kaya yun na muna mabasa mga kapatid. Ha? Kung tingnan natin ang naturang sitas na binanggit ng isang pastor, na si Pastor Bacalares, sabi po ako ng dispensa pamanhin, at kailang nare-reconcile yung pahayag ng isang pastor, pag sila lang po ang pakinggan para namang totoo, di ba? Yung mayroon tayong kasabihan, pag ang mga kasinulan ay palagi inulit-ulit para na yung totoo sa mga kapatid nating hindi nila alam ang katotohanan, lalo na sa mga inosenteng mga Katoliko. Ating basahin ang binanggit niya na sitas, Lucas 23:50 hanggang 56, nga sabi niya, pati na yung ina ng ating Panginoon si Mama Mary ay isang Sabbath keeper. May isang lalaki roon na ang pangalan ay si Jose. Kabilang siya sa mataas na hukuman sa mga Hudyo, at siya ay mabait at matuwid. Hindi siya sang-ayon sa ipinasya at ginawa ng hukuman. Si Jose ay taga-Arimatea na isang bayan ng mga Hudyo. 15. Dito, 51 po. Hinahanap niya ang karihaan ng Diyos. Nagpunta ang lalaking ito kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. Inalis niya sa krus ang bangkay at binalot ng isang mahabang tila, lino, at inilagay sa isang bagong libingan na inukit sa bato. Biyernes noon, araw ng paghahanda para sa Sabat. Sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at kung paanong inihiga roon ang bangkay ni Jesus. Umuwi sila at naghanda sa mga pabango at bintong pang imbalsamo dahil inabot sila ng Sabat at nagpahinga sila ayon sa kautusan.
So, sabi niya, yung ina ng ating Panginoon Jesus is Sabbath keeper. Totoo naman yon, nagpahinga sila sa araw ng Sabat dahil po yun ang kautusan. Pero wala tayong mabasa na pag-uwi nila, gabi na, nandoon lang sa bahay. Di ba? At namahinga. Panahon po sa, yung natulog, panahon po sa tuwing gabi. Pagka bukas ng umaga, nagpunta, sabi dito, kung tingnan natin, pagka bukas ng umaga, muli silang nabuhay, muling nabuhay. Ang mga babae nagpunta sa libingan. Di ba? Araw ng linggo. So, kung tingnan natin mga kapatid, ang totoo naman yun na ang mga babae, halimbawa, may isang guro sa La Salle University na sa ngayon, nandoon na sa Israel. Yung mga kapatid natin na mga bilang Katoliko nandoon na sa Israel, sabi niya na patuwing Sabado, Saturday, wala silang trabaho. Nandyan lang sila sa bahay dahil yun po ang kanilang batas o kautusan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na parang namahinga sila ay sabatista na po sila o sabat keeper na po sila. Yun ang kanilang kautusan, kanilang batas. So, kailangan sila ay sumusunod sila sa naturang utos, batas. Diba? Halimbawa, yung mga kapatid natin nandyan sa mga Islamic countries, sa mga OFW, bilang mga Katoliko, panahon po ng Friday, yun ang araw ng pamahinga ng mga Muslim, ay wala po silang trabaho. Hindi po sabihin na ang mga OFW, mga Katoliko ay Muslim na rin. Mahinga sila sa araw ng Biyernes, di ba? Hindi naman sila nagpunta sa sinagoga o nagpunta sa moske. Kung ating tingnan mga kapatid, wala po tayong mabasa na yung mga babae ay nagpunta sa sinagoga para po sila ay mag-alay o magsamba. Di ba? Wala. Ang mabasa natin, naghanda po sila ng mga pabango para po pangbalsamo ng ating para po pahid po sa katawan ng ating Panginoon Hesus. Wala tayong mabasa na pumasok ang mga babae sa sinagoga para pumahinga. Umi sila kagabi na at nagpalipas ng gabi sa kanilang bahay. So, yon ang yung kanyang sagot. So, ating patuloy natin o ano pa bang ang wali sa uban. Unya ang uban ilang gipangutanas na pastor. Pauni panahon nga masayod ta. Number 1, tanaw nato si Maria. Nagbantay ba siya Domingo human nga namatay si Kristo. Kay mo maingon sa uban nga di na nabantayan pagamatay ni Kristo, napilaglangsang sa cross. Pero ito tanaw. Lucas 23, 54, 55, 56. Adlaw kato nga pangandam, og nagsugod na ang adlaw igpapahulay. Og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea, og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tanaw na ni mga babae na mahulay sila sumala sa kasuguan. Gilubong na si Kristo So malinaw nga na mahulay sila o namamahinga sila batay po sa kautusan. Hindi na ibig sabihin na namahinga sila dahil po sila ay Sabbath keeper. Di ba? So yon wala tayong, pag mayroon tayong, kahit sinong SDA, pag mayroon kayong mabasa na ang mama po ni Mama Mary, ang mama po ni Jesus, yung si Mama Mary at ibang Maria, ang mababay na nakasabay ng ating Panginoon Hesus patungong Golgotha, sa panahon na buhat po ang ating Panginoon Hesus sa cross hanggang na pako siya sa cross. O, di ba? Na siya ibinilin pa sa ating Panginoong Hesus ang kanyang ina sa kanyang apostol, pinakamahal niyang apostol na beloved apostol na si St. John Evangelist.
Wala tayong mabasa during, after, na muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus, na ang mga apostol at ang ina ng ating Panginoon Jesus ay pumasok sa ikapitong araw, yung Sabado, at nagsamba. Wala tayong mabasa. After na namuling nabuhay ang ating Panginoon Jesus, even before, na hindi pa na ang ating Panginoon Jesus ay namatay, napasok sa krus at namatay, wala tayong mabasa. Ang kanilang basahin, yun lang si San Pablo, di ba? Pumasok, pero ating pakinggan. Patuloy nating pakinggan, mga kapatid, ang sagot ng isang pastor. Unya, adlong pangandam. So, namahulay sila. Namahulay sila. Sumala sa kasuguan. Muna yung pagka-Domingo, nabanaw si Kristo. Nanganto na sa dito ang mga tao, pagtanaw nila, wala na si Kristo siyang lugnanan. Meaning to say, ang adlong Domingo, dili adlong ating simba. Tingnan to nagminteryo. Okay. Sabi niya, meaning to say na ang araw ng Domingo, araw ng Linggo ay hindi araw ng pagsamba. Yun ang panahon na bungtahan ng minteryo, yung libingan. Naturo na lang na ang si Maria o Magdalena po ay nagpunta, at ibang babae nagpunta sa libingan dahil po yun ang prediction ng ating, yun po ang pasya ng ating Panginoon Jesus na mamatay siya, patayin siya, at sa ikatlong araw ay muli siyang mabuhay. So ikatlong araw yung Domingo, yung Linggo. Di ba? Pero sabi niya, wala tayong mabasa na ang mga babae ay nagsamba ng araw ng Linggo. Ating basahin mamaya kung totoo bang, atin mo nang basahin kung totoo bang wala tayong ang mga babae hindi nagsamba ng ating Panginoon Jesus sa araw ng Linggo. Ating basahin ang Mateo 28, mga kapatid. Kung anong araw po sinamba ng mga alagad yung mga babae ang ating Panginoong Jesus. Ating basahin ang Mateo 28, anong araw na muling nabuhay ating Panginoong Hesus. Ating basahin, siya'y muling nabuhay nang makalipas na ang Sabat sa pagbubukang liwayway ng Linggo. So, ng araw ng Linggo, yung Sunday. Nagpunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan upang tingnan niyon. Nagkaroon na silang ng isang malakas panalindol dahil bumaba ang isang anghel ng Panginoon mula sa langit at inalis ang bato na kahalang sa pintuan ng libingan. Pagkatapos naupo ang anghel sa bato. Maliwanag na parang kidlat ang ayos ng anghel at maputi ang kanyang damit. Kinilabutan at hinimatay sa takot ang mga bantay. Huwag kayong matakot, sabi niyang anghel sa mga babae. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na napako sa krus. Wala siya rito dahil nabuhay siyang muli. Gaya ng sinabi niya, halika't tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Dito tayo sa 9. Sinalubong sa araw na yun sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila sa kanya, niyapos ang kanyang paa at sinamba siya. Ano ang sabi ni Pastor Bacalaris? Wala po tayong mabasa na yung mga babae, yung ina ni Jesus at si Maria Magdalena ay nagsamba ng Linggo. Pero ating mabasa, uling nabuhay ang ating Panginoon Jesus araw ng Linggo, at sa naturang araw ay ang si Maria Magdalena at ang ibang Maria ay ating basahin ulit No, sa versikulo 9, sa Mateo 28 versikulo 9. Sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila sa kanya, niyapos ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, puntahan ninyo ang aking mga kapatid at papuntahin ninyo sila sa Galilea, makikita nila ako doon.
So kung tingnan natin mga kapatid, na ang mga babae ay sumamba ng ating Panginoon Sus sa araw ng linggo, pero hindi sila sinuway ng ating Panginoon Sus. Hindi man nagsabi ng Panginoon, so huwag kayo mga babae, huwag kayong sumamba sa akin dahil linggo ngayon. Dapat sa Sabado lang kayo magsamba sa akin. Di ba? Wala tayong mabasa. So, malinaw nga malaking kasinungalingan ang pahayag ni Pastor Bacalares na wala po tayong mabasa na ang mga babae, silang Maria Magdalena at sa ibang Maria ay nagsamba ng ating Panginoon sa araw ng linggo. Mayroon tayong mabasa litra por litra sa araw ng linggo. Sinalubong sila ng ating Panginoon at sumamba sila ng ating Panginoon Sus. So, yun. Ating patuloy natin pakinggan. Kita dito sa minteryo, ting bisita kung asa. Kaya nga naman, kay kunting simba, panayadto na sila sa simbahan. Wala man. So, wala din absensya diri nga ang mga sumusunod ni Kristo nga gilutos sa mga Hudyo nga wala magtuo kang Kristo nga Dios nga mga Sabbath keeper gyapon. Wala mabasa diri nga nag-obserba na sila sa Domingo. Okay, sunod. Atong tanawon si Kristo. Si Jesus Christ. Unsa may nabatasan ni Jesus Christ? Okay? O Lucas kapitulo 4, versikulo 16. Nagingon. O siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinubuga sa adlang igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan. Okay. Misulod siya sa sinubuga. Ginamit niya ang Lucas 4:16 nga so batay po sa ugali ng ating Panginoon Sus ay palagi sa araw ng Sabat, sa tuwing Sabat ay palagi siyang pumapasok sa sinagoga. Ating basahin mga kapatid, ha? Ang Lucas 4:16 po yung pinaka-favorito ng para sa kanya. Ugali ng ating Panginoon Sus ay sa tuwing Sabat ay papasok sa loob ng sinagoga ay Sabat keeper na po siya. Ating basahin mga kapatid. Ang favorite na sitas ng ating mga kapatid na SD. Ating basahin. Dumating siyang muli sa Nazaret ng bayang kanyang nilakihan. Pagsapit ng Sabat, nagpunta siya sa sinagoga gaya ng lagi niyang ginagawa. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Inaabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya iyon at binasa ang isang sitas. Atin mo nang basahin ang 18. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang mangaral ng mabuting balita sa mga dakha. Yung mga sa amin ay kabos. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagbibigay ng paningin sa mga bulag at upang palayain ang mga inaapi. Kung tingnan natin mga kapatid, tapos yon binasa ng itong Panginoon as sinauli niya ang naturang scroll, yung isang sulat po ni Propeta Isaias. Ngunit pag dating dito sa 27, ating basahin, ano po ba ang nangyari sa 27, 28 hanggang 29? Nagalit ang mga tao nang marinig ang sinabi niya. Sinunggaban nila siya at inalabas sa bayan at dinala sa gilid ng bundok at kinatatayuan ng kanilang bayan. Ibig nilang ihulog siya roon. Subalit lumakad siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Kung tingnan natin mga kapatid sa sali ng Today's English Version, atin mo nang basahin sa Common Bible, ang lahat ng dyan sa loob ng sinagoga ay nais patayin ang ating Panginoon Jesus. Kung
tingnan natin, ang lahat ng nasa loob ng sinagoga ay mga sabga-piper, mga Judaism. So, ibig ba sabihin na para sa mga SDA, lalo-lalo na ni Pastor Bacalares, na ang mga palusot nila, yung mga sabga-keeper, nandyan sa loob, yung mga sabbath-keeper na Hudiyo ay hindi naniniwala ng ating Panginoon Sus ay Diyos. So, ibig sabihin, hindi yun kasama ng ating Panginoon Sus. Bakit siya pumasok sa sinagoga nga hindi naman yun kasama niya? Ang ibang palusot ng iba, yung ilan lang, ang nandyan sa loob ng sinagoga ay dalawa, yung mga Hudiyo na nagniniwala ng ating Panginoon Sus ay Diyos, at yung mga sabbath-keeper na mga Hudiyo na hindi naniniwala ng ating Panginoon Sus ay Diyos. Isang Diyos. Ngunit kung ating basahin sa sa Tondex English version, when the people in the synagogue heard this, they were filled with anger. They rose up, dragged Jesus out of town, and took him to the top of the hill on which their town was built. They meant to throw him over the cliff. So, kung tanyan lang na natin mga kapatid, yun ang lahat ng nandan sa loob ng sinagoga ay gusto nilang patayin ang ating Panginoon Sus. Ang tanong, saan po ba yung sinabi ng isang mga Pastor Bacalares na ang mga Hudiyo na naniwala na si Kristo ay Diyos, ay hindi niya kasali na nais nilang patayan ang ating Panginoon Sus. Diba? Kung tingnan natin mga kapatid, bago natin patuloy pakinggan ang kaniyang pahayag. Kung tingnan natin mga kapatid, ang mga apostol, sa tuwing nandyan sila sa triguhan, ating basahin muna. Wala tayong mabasa mga kapatid na ang mga apostol ay po sila sa utos ng araw ng pamamahinga. Kung ating basahin. Wala tayong mabasa. Magbasa tayo na kahit isang sitas, entire New Testament, kahit anong salin, wala tayong mabasa na ang 12 apostol o 11 na lang, wala na po si Judas, ay sa panahon na muling nabuhay ang ating Panginoon Sus, ay pumasok sa sinagoga para po magsamba. Wala tayong babasa even before na kasama ng ating Panginoon Sus, hindi pa siya nahusgahan na patayin at napatay sa krus at inilibing at muling nabuhay. Kung ating basahin ang Mateo 12 hanggang 5 mga kapatid, isang araw ng Sabat, so Sabat, nagdadaan sina Jesus sa isang bukid ng trigo. Nagugutom ang mga alagad, kaya pumipitas ng trigo at kumakain. Nang makita iyon ng mga Parisiyo, yung mga sabbath-keeper, sinabi nila kay Jesus, nilalabag ng mga alagad mo ang kautusan ukol sa araw ng Sabat. Ano po? Nilabag ng saan po ang mga alagad at sa ating Panginoon Jesus sa panahon sa araw ng Sabat? Wala po sa sinagoga, nandoon sa bukiran ng trigo. Diba? So, sa 3, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa kung ano ang ginawa ni Haring David nang minsayang siya at ang mga kasama niya ay nagutom, pumasok sa bahay, siya sa bahay ng Diyos at kumain ng banal na tinapay na para lamang sa mga saserdote. At hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung paanong ang mga saserdoteng nakadestino sa templo ay hindi nakakasala kahit nagtatrabaho kung araw ng Sabat? So malinaw na yung pati yung mga saserdote nandyan sa nakadestino sa templo ay nagtatrabaho sa panahon po ng araw ng Sabat. Sinasabi ko na sa inyo, may isang narito na higit pang dakila kaysa templo. So malinaw, bakit po sinabi ng ating Panginoon Sus, kahit pa
magtatrabaho tayo sa araw ng Sabat ay hindi po tayo nagkasala. Pero ang mga kapatid nating mga Hudyo at pati yung mga SDA, para sa kanila, pag magtatrabaho tayo sa araw ng Sabat ay magkasala tayo. Kaya araw yun ng pamamahinga. So sino po ba ang ating sundin? Ang pahayag ng ating Panginoon Jesus nga kahit yung mga saserdoting nakadestino sa templo ay hindi nakakasala kahit nagtatrabaho kung sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, kahit na magtrabaho ta sa panahon sa araw ng Sabat, yung araw ng pamamahinga, pitong araw, hindi po tayo magkasala. Bakit po? Dahil pinahinto na yon panahon pa ni Propeta Osias, panahon pa ni Propeta Isaias. Yon ang dahilan na sa San Juan 5:18, binasag ang ating Panginoon Hesus ang araw ng Sabat. So, sino po ba ang ating sundin? Si Kristo nagsabi na kahit magtrabaho tayo sa panahon ng araw ng Sabat ay hindi po tayo magkasala. O ang mga Hudyo, ang mga SDA. Yun ang dahilan na nagtrabaho ang mga apostol. Wala tayong mabasa ng mga apostol, kahit isang apostol sa ang 11. Pero ang kanilang basahin na sitas, yung si San Pablo ay na isa na lang. Sabado, kada ano ipagpaulay. Wala'y mabasa nga si Kristo nagbatasan sa pagsulod dito sa simbahan sa adlawng Domingo. Okay. Kailan po ba nagsimula na ang araw ng Domingo ay araw ng pagsamba, linggo ng mga Kristiyanos? Panahon po na ang ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay. Kailan po ba siya sinamba ng mga apostol? Wala tayong sa muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus sa araw ng linggo. Gawa 20 versikulo 7. Sa unang araw ng linggo, nagtipon-tipon ang mga apostol at nagsamba ng ating Panginoon Jesus. Kung tingnan natin ang aklat po ni Mark Finley, isang pastor ng SDA, siya po ang compiler nito, The Almost Forgotten Day. At hindi lang isang ordinaryong pastor si Mark Finley, isa pa siyang vice president sa General Conference ng mga SDA. Kung ating basahin, kung totoo bang ang mga apostol ay hindi nagsamba sa tuwing linggo, ating basahin. Question and answers about the Sabbath sa pahina 95 sa naturang aklat, hindi yun Katoliko, sa SDA yun. Kang Pastor Mark Finley, isang vice president po sa kanilang General Conference. You may at this moment be considering sincere questions relating to the Sabbath. The questions which follow are the most common ones asked. The answers are found in the Bible. So, ang answers is found in the Bible. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Ano ang tanong? Sa Bagong Tipan, mayroon pa tayong nagtuturo ba yun na ang mga disipulo ay nagsamba sa panahon po sa unang araw ng linggo? The first day of the week, yung Sunday? Answer. Ang answer kang Mark Finley yun, hindi yun quotation na, yun ang answer ng Mark Finley. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy and honor the resurrection of Christ. Kailan po ba naging araw ng pamamahinga at pagsamba ang araw ng linggo? Panahon po ng ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay sa araw ng linggo. Yun ang dahilan na sinamba siya ng mga babaeng na sinalubong niya sa araw ng linggo. Ano po ba ang mga supporting verses ni Mark Finley? Mateo 28:1, after the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to the lock on the tomb. Mark chapter 16 verse 2, Mark chapter 16 verse 9, mga 8 sitas ang supporting mga kapatid. Acts chapter 20 verse 7, Luke chapter 24 verse 1, John chapter 20 verse 1, John chapter 20 19, 1 Corinthians chapter 16 verse 2, at saka Acts chapter 2 at chapter 20 verse 7, on the first day of the week we came together
that to break bread, Paul spoke to the people because he intended to leave the next day, keep on talking until midnight. So ang daming mga kanila rang sariling aklat nagpapatunay na ang mga apostol ay nagsamba at sa panahon po sa araw ng Sabat. Kung last na lang po, ating pakinggan yung sabi ni Pastor Bacalares nga pati ang mga apostol, pero ang apostoles. Kasi may utang na, kanang taga-ita, pastor, kanang mga pila na katuig, si Kristo to na sa langit, na abayin mabasa niya. Okay, arita kang Pablo. Remember si Pablo, yo? na converter, more or less 30 years gikan sa kamatayon ni Kristo, gikan sa pagsaka ni Kristo sa langit. Okay. So, meaning to say, Pakinggan ninyo na si St. Paul ay na-convert into Christian. Isang Sabbath keeper ang na-convert ng isang Christian. Almost 30 years siya po na-convert. Ating sagutin mamaya kung totoo bang almost 30 years si San Pablo na-convert bilang isang apostol. Yung pinakitian siya ng ating Panginoon Jesus sa daan po ng Damasco sa Acts chapter 9. Ating mo nang pakinggan. Paglangsang sa krus. Atong tanawon ang batasan ni Apostol Pablo. Kay buhat kapitulo 17. O sa agian na nila ang Amphipolis o ang Apolonia, sila niya abot sa Tesalonica, dili ni sa lugar sa Hudiyo, ha? Diin dito ang usa ka sinagugas sa mga Hudiyo. O sumala sa iyang nabatasan. Oy, sumala sa iyang nabatasan. Okay. Ating basahin mga kapatid, ug ano po ba ang nangyari sa Gawa 17:4? Kung ang intention po ba ni St. Paul para po siya ay pumasok para po magsamba o ano po ang kanyang intention? Para po siya ang isang Sabbath keeper? Hindi yon. Kung ating basahin ang naturang sitas na binanggit ni Pastor Bacalares sa Gawa 17 hanggang 2 hanggang 4. Ating basahin mo na. Gaya ng laging ginagawa ni Pablo, nagpunta siya roon at nagturo sang salita ng Diyos ng 3 Sabat. Nang magpapaliwanag siya at ipinakikita niya ang dapat maghirap ang Kristo at magbangon mula sa mga patay. At sinabi sa kaniya, sinasabi niya, si Jesus ang ipinangangaral ko ay siyang Kristo. May mga tumatanggap sa kanyang turo, sumunod sila kina Pablo at Silas, kasama ang maraming Gregong may takot sa Diyos at ng mga babaeng mataas ng katayuan sa lipunan. So ang mga Hudiyo, mga kapatid, ay na-convert po ni St. Paul. Ang purpose po, intention po ni St. Paul na pumasok sa sinagoga para po mangaral, para po i-convert yung mga Sabbath keeper ng mga Hudiyo. Ano po ba ang nangyari sa 5? Ngunit nainggit ang mga Hudiyo. Uy, nainggit palang mga Hudiyo. Kumuha sila ng masasamang tao at nagsimula ng gulo sa liwanasang bayan. You just imagine mga kapatid, nainggit yung mga totoong Sabbath keeper ni San Pablo. Bakit po nainggit? Dahil po may ilang mga Sabbath keeper na sumusunod ni San Pablo. Hindi yun. Kung dito tayo basa sa Bisaya, si San Pablo palagi siyang pumasok sa sinagoga tuwing Sabat para po nakiglantugi, nakig-argue po siya. Ating basahin ang 18 sa Gawa 18. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. May nakikilala siya roon ng isang Hudiyo. Ang pangalan ay Aquila at taga-Ponto, kagagaling niya lamang sa Italia na kasama ng kanyang asawang si Priscilla, sapagkat nag-utos ang Emperador Claudio na palayasin sa Roma ang lahat ng Hudiyo. Pinuntahan ni Pablo ang asawang ito at nakatira sa kanila dahil katulad niya sila sa maggagawa ng tolda. Magkakasama rin sila sa pahanap buhay nito. Sa 4, tuwing Sabat, nangangaral si Pablo sa sinagoga upang maglapit ng mga Hudiyo
at Griego sa Panginoon. Nang dumating sina Silas at Timoteo galing sa Macedonia, inalaan ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral sa mga Hudyo. Pinatunayan niya sa kanila na si Jesus na ang Kristo. Sabalit dahil sa masalungat nila, nilalait siya ng mga Hudyo. Nilalait, hindi kasama ni San Pablo yung mga Sabbath keeper na doon sa sinagoga. Nagagalit pa sila ni San Pablo. So, malinaw mga kapatid, yung mga pahayag ng ating pangkapatid na pastor, kung siya lang po ang pakinggan para na yung totoo. Diba? Ang ating lang ginawa, ating mo nang na-reconcile ang kanyang pahayag para hindi po tayo maliligaw ng landas. Ha? Kung yun lang, almost 1 hour na po ang ating, pero kung tingnan natin, last na lang, sino po ba ang na mayroon silang mga tuligsa na si Constantino po ang naglipat o nag-iba from Saturday to Sunday. Ang Katoliko po ang nag-iba o naglipat, nagbago pala sa araw ng pamaminga from Saturday to Sunday. Totoo naman yung Katoliko. Bakit po totoo pong Katoliko ang nag-iba? Dahil po ang nagtatag ng simang Katoliko ay ang ating Panginoong Jesus. Kung ating basahin ang kanilang sariling aklat, Marpinli pa rin, 78 sa page 78, sabi dito, the true Sabbath day, I told him, no way, it may have been in the Old Testament. But when Christ came to die for us, He changed the day to Sunday, the day He rose from the dead. So, sino po ba ang nagbago, nag-change from Saturday to Sunday? Ang ating Panginoon Jesus. Ano po ba ang rason? Kaya sa panahong linggo, Sunday, siya pong ngayong araw na yun ay siya ay muling nabuhay. So si Kristo po ang nagbago, nag-change. Hindi yun ang totoo mga Katoliko dahil po ang nagtatag na si mga Katoliko ay ang ating Panginoon Jesus. Samantalang ang nagtatag ng SDA ay ang si Ellen G. White. Malinaw na malinaw sa kanilang sariling aklat na si Ellen G. White po ang nagtatag ng Seventh Adventist sa Amerika po, sa US. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Yun lang ang ating tinalakay ngayong gabi, ating nare-reconcile ang pahayag ni Pastor Bacalares. Sana po pwede sagutin ni Pastor Bacalares yung ating tinalakay ngayon. Pwede po niya i-counter, i-rebat po. Ha? I-challenge natin si Pastor Bacalares na pwede niya i-rebat ang ating pahayag ngayon sa kaniyang pahayag na ating pinakinggan kanina sa kaniyang YouTube channel. So maraming salamat sa lahat. Yun lang po. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Sana magpatuloy kayo na mag-subscribe at manood, mag-view sa ating YouTube channel ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama po ang iyong lingkod, Brother Tatarsal. So maraming salamat sa lahat at magandang gabi sa lahat. God bless us all.